Mga kaibigan, pumapangalawa na ngayon ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya na nakapagtatala ng magandang paglago ng ekonomiya nitong Enero hanggang Marso. Naniniwala naman ang isang ekonomista na magandang indikasyon ito para sa kapakanan ng mga mamamayan ngayong taon. May ulat si Eugene Fernandez. Good news para sa ating mga Pilipino, ang naitalang 5.4% na gross domestic product o ang magandang paglago ng ekonomiya nitong Enero hanggang Marso. Ibig sabihin kasi nito ay ang pagdami ng mga nagbukas na trabaho, paglago ng mga negosyo at pag-angat ng kabuhayan ng maraming Pilipino. So our concise description of this first quarter economic performance is a measured start. There are actually many layers to it. It actually shows signs of a steady growth. And this is actually faster than the growth that was that we saw during the fourth quarter of 2024. Katunayan, pumapangalawa na ngayon ng Pilipinas sa mga karatig nating bansa pagdating sa magandang paglago ng ekonomiya sa unang 3 buwan pa lamang ng taon. Ang mga sektor na may malalaking kontribusyon sa pagtaas ng GDP sa unang quarter ng 2025 ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nag-ambag ng 1.0 percentage point. Financial services and insurance activities na nag-ambag ng 0.824 percentage point at manufacturing na nag-ambag ng 0.817 percentage point. Para naman sa isang ekonomista, magandang senyalis din ito para sa galaw ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. At sa patuloy na paglago ng ating ekonomiya, mas maraming trabaho, mas maraming gawain o negosyo ang mabubuksan para sa ating mga kababayan. Ang lahat ng ito ay resulta ng mga pagkilos ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nauna naman ng tiniyak ng Malacanang ang pagpapatuloy ng marami pang hakbangin ng Pangulo para sa pagtitiyak ng pag-angat pa ng Estado ng Pilipinas at sa mas maayos na kabuhayan ng mamamayan. Eugene Fernandez, IBC News.